Records. Motos Battle League, Ultimo 2. Day 1, nandito pa rin kami sa Northwalk, sa Silang Cavite. Tangina, magingay kayo para sa parating na lahat. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa Pastry Bay Porsche, Crown Manila, Zyper Philippines, maraming salamat sa Froster, Fake Diploma Clothing, sa Dollar Records, kay Christina Mariscawe, kay Victor, yan, Zyper, kita-kits tayo dyan, abangan nyo kami. At eto, tangina, solid na laban to. Bahala na kayo sa kanan. Galing pa ng mataas na kahoy, Batangas. Mag-ingay para kay Anthony. Yan, gusto ko rin shoutout. Trisha Slipa, Margot Angel Royce Ilagan, Christina Kaaway, Sir Russell Surigao, Kokoy Masarap, Alvin Olan, Sir Erwin Bajola, Pastor John Paul Arsenio, Angelica Bathan, kapatid ko, ingat ka dyan, Moises Arsenio, Gab Lacson, Clear Hadap, sa jacket ko, Pick Your Jacket Shop. Yeah, mamaya na iba. Kaya suporta sa negosyo ni Anthony. Sa kaliwa naman, galing pa ng Las Piñas ang pagbabalik. Mag-ingay para kay K3U. Yo, Seven Heads, shoutout sa mga tropa na yumao para sa inyo to, Nico Herrero, Lil Jan, let's go. Shoutouts Bayaw Lil John. Rest in peace. Nagkointos kami, nanalo si K3U. Pinili niya mauna si Anthony. Unang banat kay Anthony, Ultimo 2. Pakinggan natin. Huling nakalaban ko ay bata. Mga Repa Peeps, I'm sorry po. Pero ngayon, K3U na. Miss you. Kita-kits sa ultimatum na to. Dahil after magkaroon ng diploma at si Kuyit, maging ganap na rin na college grad, naging board passer shot. Nagsawa sa paghawak at pagdial sa kanyang number pad. And now, you're coming back dahil lang you sawmill na parang lumberjack. Talagang awit ka. Pinatrabaho ka sa akin ng 1 month na parang summer job. Itong laban mismo ang aking trap para matantong sa pagkakamali lang kakantong ang pagbabalik mo pa sa battle rap. Motos G! G! Huling tinalo ko na yung K. Hinihingi ko na yung 3. Tapos ibibigay, you? K3U? Bigyan ng 18 roses na kulay navy blue. O 18 blueberries na mula pa sa pay-per-view o Facebook at YouTube revenue. Kasi pag ne-review mula kay Don Sedem, Batang Rebelde, Calix, Scars, tumanggap sila ng tig 18 shots at ngayon ay another deja vu. Kaya handa na yung 18 candles para itirik sa panlimang rapper na sa akin ay magde-debut. Kasi K3U, ito na ba yung susunod na Tipsy D? Tinaguri ang susunod na Tipsy D. Pero napakalayo ng likha niya sa'yo, par. Denial natural. Ako yung mataas na kahoy, di lamang sa lugar. Kaya kahit anong lakas ng hangin mo'y ako'y di kayang mabuwal. Hindi daw siya underdog, hindi rin copycat. Tipsy D, kaso bigla siyang nagkupal. Hindi dog, hindi cat. Bakarat, mali ka ng tinayaang sugal. Nahuli nyo? Nahuli nila. Kasi nagbabalik na raw ang isa sa mga tulad mong mga nagsiayaw. Alam mo bang, paisa-isang hakbang ang ginawa namin para makaakyat sa taas ng poster tapos ikaw, bigla-biglang magpapaimbabaw? Kung nagbabalik ka now, sa evolusyon tayo magbabalik tanaw. Kahit itanong mo pa sa pastol, ako yung ginto na ginto pa. Ako yung goat na ginto pa. Ako'y walang maling galaw at kung talagang magaling ka raw, ipagtanggol mo ang Tagalog at labanan mo yung taga Mindanao. Kaya mo? Kasi 'di ba?
may lukso ng dugo ka na kay Terde. Kasi kagaya niya ang pangalan ng partner ng taong nagmamayari ng ginagaya mong estilo. Si Tipsy D, di ba? Akala niya, formula nung Einstein ang iniintindi niya. Yung pala, scratch paper lang ni Tipsy at 30 nung grade 3 sila. Talagang bobo ka pala, par. Ginagaya mo pa si Kevin Andrade? Ha? Kaso naabuso sa pagtagal. Kung ibang Kevin na lang sana ang nasagap nito sa radar, pwedeng Kevin Hart o Kevin Love. E di nagaya mo sana na may puso at pagmamahal. Kasi Tipsy D, talaga, pues, brrrr. Ikaw ang mababaklas sa game mo. Lulutang pagkat may pagka-plain to. Ito yung round na nabuo sa iyong pagpapasikat. Hey, Lo, di mo kayang pumantay sa D. Pay, so you better watch out kasi oras mo na at yun lang ang masisay ko. Kasi brrrr, future attorney. I studied the Republic, ibang klase na na-play. To, kung may food pyramid ang food chain, tawagin mo kong pay. Ro, mula sa mataas na kahoy, kumarera at brrrr, humara ka sa lane. Ko, ako yung mataas na kahoy na di mapapatumba nitong umaas na chain. So, alam ko nasasabi ka sa pagpanik muli at makatapak sa kulturang minsan mong niyakap at nilista bilang isa sa iyong listahan ng pangarap. Kaso, si kamatayan ay tumawag. Nagpadala ng mga asarol, palat-palakol at pagkahawak. Wala nang ata-ataol at saka papag. Huminga ka ng banayad. Humiga ka dyan sa patag. Ika'y mapapahamak ngayong ako ay napapayag at ako ang magbabalik dito sa nagbabalik sa kung saan siya nararapat. Time! Go, check! Interview! I'm not supposed to be here, but you were getting on my nerves. I just want my space and time, but you kept on asking for a purge. When I heard him saying, Catriona, miss you, I was like, damn, I need to deal with this kid first. If I can't have my space and time, I will destroy his universe. Ko pala yung copycat ni GL. Kung makatingin, giliw na giliw. Nung nagka-GL, dalawang eye niya, gigil na gigil. Ito pala yung baliw obsessed kay GL. GL di yan sasapat. Yung G hindi lang sinakyan. Content delivery na grab. Baliw obsessed abno. A, B, train of thought, time travel, control C, lazy. Grab ng grab kay GL para catchy. Kahit idaan sa spelling toll, you're crazy. Cause those who are imitating G are A, B. Pero di katamod ni GL, Pilos. Ito yung mismong bayag na binitbet niya kada battle kay Eds at Kid, ikaw ay lose. Lost kung walang hurado na supporter. Ito yung basher ng grupo. Piling independent yung gago. Pero buong karakter niya sa battle rap nanggaling sa kampo. Yung train of thought ni GL, ginawa ng signature na scheme. Nung nag-time travel si GL, inangkin niya yung time machine. Nung nag-feeling god si GL, nag-alagad si Anthony, yung GL, General Luna. Kung saan hinango ng Antonio yung pagkatao niya sa battle scene. But fuck time travel, Antonio Luna, alam kong nanonood ka sa aming henerasyon. Pina-assassinate kita sa kabanatuan noon at sa kasalukuyang taon, silang Cavite ang huli mong destinasyon. Ika'y muling mabubuhay at mamamatay na ako ang rason anumang panahon. Ito ang ikalawang tagpo ng Antonio at Emilio nang di gumagamit ng time travel. Ito'y reinkarnasyon! Katunog ko Tipsy D, balakid, ina-accept ko. At isa ko katunog lang. Hindi katulad nito. Hindi lang linya, ninanakaw, puta, buong konsepto. Kriminal? Kriminal. Kailangan mo pa pumarehas para makaranas ng bar. General? General. Kaya ultimo sa kanyang mga kaibigang kabalikat, pastar. General. Pero speaking of pastar, sa mga verses niya panay siya gamit ang tala. Bituin. Ningning, nagmamalalim pa sa madla. Paulit-ulit ang tala, salitaan, di yan nakakamangha. Kung obligasyong magpakita ng bago, laki na ng atraso mo sa tao. Putang ina! Kakagamit mo ng tala, nagkautang ka na! Yung relativity lines mo against kay Scars, pamilyar sa pandinig. Kinopya kay DNA ng KOTD. Nirong grammar lang yung script. Ganyan ba kapag Antonio, desperado na mag-hit, gumagamit ng DNA sa pandaraya para may masabing relative? DNA, relative, kaya talagang magkakadugo.
sa linyahan kung ang pinanggalingan, AFAM. Pero siya yung DNA na defective. Kaya kay Scars ang na-exhibit nitong short kulang-kulang. Scarcity, short, kulang-kulang. Hindi. DNA na defective, kulang-kulang. Nililinlang mo lang mga tao, kaya napagtatagumpayan. Mapa-PGT o Motus, hindi ka naman champion, batan. Piling Lord, patong, pandakta nga, si Tyrion ka lang. Yung kay Mahe, di malinaw, kaya ka na-zoom, batan, o obvious naman na in-expose ko tong buwang, kulang na lang. Nasa asylum na yan! Nasa asylum na yan. At yun ay pabor sa'yo, so better ease your mind. I made this relativity relevant again by giving space and time. Time, Along Banat. Anthony. Ang lupit. Mga dance step. Yan ang kanyang fetish. Kumukopya daw ako sa KOTD. Di ba ikaw yung nag-i-English? Di ba? Tapos, muntik na akong mapaurong. Emilio, General Luna, kailangan pa ng katulong. Wak. Di mo lang maamin. Di ba yung time na ender, galing yun sa akin? Ngayon, balikan natin ang kinaaniban mong hukbo. Na yung nilisan nung minsang din mabisa yung punlo. Kaso, di maalis sa yung dugo. Ang tinake mo na advantage at tila kinaadikan mo noon. Sila ang ligang bumuo sa'yo't pinagpaliban mo to noon. At ako, ang binigay na karma ng pinanggalingan mong pulo. Pulo game! Game! Oh, sumigaw yung mga taga-pulo. January last year, backtrack. Nag-post ang pulo ng isa sa magaling na MC ng pulo, si K3U. Kamusta na kaya siya? Fuck that! Ito po siya, Kuya Serna, no? Sa ibang liga siya nag-comeback! Ang ina! Di ba uling laban mo sa pulo? Kalaban mo si C9? Talagang hataw ka nun! Hindi pa siya sikat, pero ikaw yung... Pero natalo ka nung araw na yon. Kahit ayaw pa po, ipapataw sa'yo ang pagpanaw ngayon. Nalunod ka sa sea? Are you sure? Mababaw pa yun. Napadpad ka na sa pulo. Safe ka na dun. Ba't di mo pa matukoy? Ba't di mo pa tukoy? Nakipagsapalaran ka pa sa sea. Ayun, nawala ka tuloy. Kasi, bakit kailangan pang malamon? Para lang malaman na di porket yumayabong ay dapat yumayabang. Minsan ding naging iyong daydream na sa liga ni Ed Sheeran, kabilang ka sa A-team. Umaasang magkaka-impact ka sa hip-hop at nasa flip-top na sa edad mong 18. Kaso, mukhang sa quicksand ka nagsuswimming nung ang flip-top ay nagka-screening. Ikaw ay huminto sa pinaglaban mo na sining. Di ka kabilang sa ginto, ba't di mo pa aminin? Umalis ka ng pulo nung lahat ng ginto sa underground inaanod na sa mainstream. Tapos dito ka pupunta? Sa Motus? Ang pagpasok mo sa liga ay isang komplikado na yugto. Motus MC pa yung hinamon na kupo, ayun nilamon ng buo. Nandito yung mga champions ng iba't ibang liga. At di na mabilang ang dominado na mundo. Pero bakit nga ba pinagtatanggol ang liga ni Shernan? Sa Motus. Huli na nung nabuko, yung Motus parang sandbar konektado sa pulo. At para mga to'y malaman, pinasok ko ang tribo. Malapalos Galawan. Pinakita ang pagkahayop ko sa pulo, parang Galapagos na island. Nangangaliwa daw kasi ako, sabi nila. Pwes, bitch! Pinapatos ka lamang! Ikaw yung Magellan na dumaong sa malayo na pulo! May krus kang tangan-tangan mula pa sa kanluran at sa pagtatapos ng laban sa silangay na patapak. Malalaos na nga yan. Kahit idaan sa kaliwa, dapat mong malaban na anuman ang ikot ng mundo ito ay tatagos sa kanan. Nagtanim sila sa pulo at nagbunga in the long run. Ikaw na sana yung napupulso. Kaso iniwan isang duguan parang meet and greet ng sultan. Kahit short span of time lamang ay ox lang. Rhyming ko ay constant. Kukulangin iyong 40, di aabot yan ng 4-1. At ika nga ni Jordan, you miss 100% of the shot you didn't take. Kaya eto pare on hand. Nasa loob lang.
Bagong bukas na Captain Morgan. Good for the heart. Total, kanina ko pa pinupunta yung puso mo. Mga linyang tagos sa vital organ. Kabilang na sa Diyos ang nakaharap mo on cam. Kaya nag-rewind lamang ang loads. Parang pelikula ng Dong yan. Nagbigay ng 1 round sa pulo tapos na ang pagpapatrol man. Kaya hoy, hip-hop mongoloid. Magre-retire kunyari tapos di natutuloy pas ito. Pasensya sa tulak ha. Kung di mo patukoy, itanong mo na lang kay Bis ganyan mag-welcome dito, boy. Paano? Time, pangalawang banat, K3U. Okay, game. Antonym. He is always after new trends. Overrated new gen. You are misinflated like an NF token. Overhyped and novice. Young materialistic. Antonio Snitch is toxic. Kaya kahit outro ang material, hindi yan Young God's fucking music. Against kay Good Kid, siya yung new breed na nag-google, tas nag-new school, tas may new rule. Ganyan linya ang pangmonggi. Ha? Ganyan linya ang pangmonggi. Yung tinatawag yung Lodi, pabaya lang sa multi. Kinunsinti nyo kasi yung feeling Young God, kahit yung linyaan pang clumsy. Yung flip-top tryouts against kay Looney, sobrang weirdo lang nung koryo. Nag-rap ng ilang minuto, tas sa dulo, di sigurado kung recording na yung video. Lasing ka ba, Toy? Sabi niya, Lonnie, kung ikaw si One Punch Man, ending na ng season mo. Ha? Lasing ka ba, Toy? Sabi niya, Good Kid, meta starts with me. Ha? Lasing ka ba, Toy? Anong meta doon? Hamunin si Looney sa FB habang maoy? Siya daw ang pinakamayabang, kaya Looney ang tangka. Pero si Looney ang Panginoon pag multi ang paksa. Kanyang identity, sagwa. Alam niyo kung bakit di akma? Yung feeling Diyos gustong mabinyagan ng pari ng tugma. Malsek. Daming shortcomings ng God. That's why I'll be the biggest atheist. And you will surely suffer, yeah! Hindi to Eucharist. Walang ala sa akin. He doesn't exist. Sa talaan ng mga gods, there's no place for this. Landlord na mismo ang nagsabi na tanggal siya sa list. Kasi nga walang paki sa record. Walang paki sa record. Kaya sa professor ka mananagot, Hercules, Hades, Poseidon, ikaw ang susunod na mamamatay na God dahil nagpabaya sa record of Ragnarok. Hiling ni M-Site, mawala ka. Tinupad ko ang dalangin mo. Binigay ng Christian tong Diyos-Diyosan para lang basagin ko. Kapalaran ng bulaan sa akin napasa kamay. But you ain't safe in this goodbye. Dahil walang langit o impyerno kapag God ang pinatay. Ikay piyesa lang din na nakabase sa commandments. Dumidigma ka sa digmaang kontrolado ng mga boses. Kaharap mo mas commanding. At kapag nag-command ay flawless, ito ay Exodus ng Saf. Laban sa Exodus ni Moses. Bodybag, binalibag at nanliit si Antonym. Yung antay nanliit, pakibalik na lang ulit doon sa quantum realm. Ikay nabalibag at na-expose yung structure mo accordingly. Ito'y Da Vinci specialty. Tinodo pag-flip sa antonym hanggang maging anatomy. Character difference ng antonym at anatomy, parang relevance mo. N-A. Ito ay I speak sa iceberg. I lead sa idea at idol sa sensei. 7 taon na ako nawala. Siya raw upgraded na masyado. Nasa high table na si Gago. Habang ako yung weak. Weak. Mas delikado nung naging ex-komunikado. Kaya anong pakiramdam na kahit humugot ka o hindi, sa teritoryo mo, ikay sawi at permanente yung senaryo. John Wick 2. Pinatay ng Wick sa bar itong Santino Di Antonio. Time. Huling banat, Antonym. Sino nakakaalam ng Santino Di Antonio? Ang lupit ng mga reference. Tapos dance step. Yan ang galawan malamang. Parang tipsy di at ipok sa isang katawan. Tapos, mga tryout video ko sa flip top ang inaangasan. Gago. Huwag mong yabangan ang mga bagay na hindi mo naranasan. Ba't di ka nag-tryout sa flip top? Kasi di ka matatanggap. Wawa naman, Ujimon. Joke lang yun, wala na siyang barsa ngayon. Isang buwan kitang pinaghandaan. Day by day. Kaya believe me when I say,
na mabubulgar lahat ngayong binigay sa CIA. Respeto sa mga kasabayan ni K3U. 2012, talagang mga rapper na yan. Ako ay avid na fan ng one-liner at na master na yan ng mga writer kahit pa na ang rap typer pa lang. Maraming rhymer tuwing cypher. Tinutugma lahat anything under the sun. At ikaw, pinasikat lang ng hype, in short, hyper ka lang. Aminado, nung era nyo, napakalakas ng hip-hop. Imagine, may criminal law, pero kahit panay sindida mo, walang nabibilanggo. Diba? Pero kami yung humalili nung tinapiling manatili ng mga pabebe na to. Kayo daw yung old gods? Yan ang napiling anyo? Bakit nung pandemic kademet napipi at tahimik kayo? Ha? Kami yung nagingay, kahit sabihing bano, hindi naman sa pag-iinaso, pero sana nagising kayo nung asining na to ay naghihingalo. Yung mga dating sa ating kultura ay nagsisitakbo, mga kuyang nagdudat nagsisilayo, ngayon sa pera'y nagayumat nagsisidalo kasi nagsisi kayo. Aminado, nung panahong yon napakaraping rapper na naglipa na. At oo, aminado, isa ka sa mabuting halimbawa na dapat ikaw yung nagtanim ng binhi na dapat matalinhaga ang litanya at salitang nakabisa ay mahiwaga sa kabila ng digmaang mapaminsala. Hindi makakaila pa. Maganda mga likha niya, pero ngayon ay mahiya ka. Nawalan ka ng tiwala nung ang hip-hop dito sa Hilaga ay sinasakop ng mga flip-top MC na Bisaya. Diba? Oo, isa ka sa nagtanim. Nung ang kalupaang ito ay daigdig pa ng banyaga. Pero pagkatapos mo magtanim, umalis, nagipit, nainip at nawala ka. At higit na nakawawa ang maliit pa na halaman kasi tinipid niya sa alaga. O kayo ang nagtanim. Salamat. Nadinig ka ni Bathala. Pinatubo niya yung tanim at ngayon hitik na at sagana. Kayo ang nagtanim. Kami ang nakamana. Pero sana, mag-isip ng maalala. Kami, yung hindi nakahilata. Matinik man sa kalsada, ang binti ay mamagapan, nagigib ng sama-sama. At kami, ang dahilan, ang kultura ay yumabong dahil sa aming mga nagdilig na walang sawa. Kayo aalis-alis, tas babalik-balik. Mabilis lang ang oras K3U. 7 years. Tumingin ka sa iyong wristwatch. Hindi lang isang pulo ang iniwan mo, kundi ang buong mundo ng hip-hop. Tas babalik-balik ka? Kasi CPA ka na? Talaga? Congrats! Talagang agos tuwa. Nairaos mo na pero halos mula na makapasa sa board exam, yung good moral character niya inaayos mo pa. 'Di ba? At sa mga nakalap na datos ko na laman na pagiging abogado talaga ang gusto niya. Talaga? Gising! Hilamos mo ka! Yung pag-aabogasyang hindi mo nasisimulan, eto, tinatapos ko na. Kaya K3O, syempre sasabihin mong hindi, battle to eh. Di ba? K3O, hindi ko minamalit ang mga CPA Ikaw lang, masakit ba sa damdamin na pwede mong ipagmayabang yung mga naabot mo pero boy, wag sa akin. Kasi Looney, antonym. Nakilala ako sa nang masuri at mahuli ng mabuti mga huning malupit. Yung dating stupid mag-project, natuto at marunong nang mag-multi ng correct. Ultimo Flow G, kahit slowly but surely natuwid. Mas solid na ang music nung kay Looney makonek. Marami nang mas may ibubugas sa'yo si Show Me What You Get, newbie makulit. Pero fucked up siya nung kinagupit. Sorry kung iuwi kong trophy ang puso niyang punit. Bagong mundo na to. Wala kaming paki kahit tawagin kang Lodi man o Bet. Pumasok ka sa motos at dito, rookie ka ulit. O ako, si Anthony, naka-dad hat, jacket, at madalas naka-skinny jeans. You know what I really means? I won't stop battling rappers until I see the word Batanes on the top of the Philippines. Time, uling banat! K3U! Yo, check! Mapatunay na buhay, social media o battle, kita nyo naman, never naging humble si Antonio Batan. O sige, nandun na tayo sa battle rap kaya payabangan. Pero hipokrito yan kapag nadama yung katauang ginagampanan para lang man lamang di raw direkta sa kalaban, umaalma yan. Pero sa totoo lang, kung di ka si Antonio Batan, hindi ka magkaka-view sa motos. Kung di ka si Antonio Batan, yung mga multi mo, lalo na ng third round na walang punto, hindi magkakaroon ng puntos. Kasiraan ba talaga, Antonio? What a clever retort. Lap trip, baguhan. Ganyan talaga pag San Antonio. Defensive sa court, kahit talunan.
Views, views, views. O sige, yabangan lang. Views, views, views. O sige, may views ka sa pangalan. Na di naman mapagkakitaan. That's the truth at di yung bash. Ngayon mo ipagyabang yung million views sa kaharap mo, may million cash. Umay, PGT million views laging sambit. Paanong di ma-pre-predict? Ginawa mong branding. Ang hindi sasang-ayon sa susunod kong linya, baguan sa sining. Irrelevant sa rap scene ang isang pakbet unless kay Lil Jon galing. Nagugoyo mo lang yung mga tao. Ngayong bistado ka nagago. Dahil yung mga tula mong sinaulado, tinangal sa PGT na entablado, ay nanggaling lamang sa kwaderno ni Juan Miguel Severo. Scripted, Antonio naman. Nagpaguhit ka kay Juan? Ano ba yan, Koya? Binatas-batas yung kapatid niya sa larangan, yung nagpaguhit kay Juan, Lona. Noong pa man, wala ka ng tiwala sa sulatan. Yeah! Noong pa man, wala ka ng tiwala sa sulatan mong walang punto. Ika'y abuso sa literaturang puro drama at insulto. Mayabang na walang tiwala sa sarili, madalas siya takot sa paghugot, humuhugot ng lakas ng loob. Si Third ang patunay na sa bawat sakripisyo may gantimpala na makakamtan. Habang si Antonio ang patunay na hindi magkakampyon ng puro yabang lang. Hindi mo mapagtatakpan kahit palabasin na malakas, mahina ang iyong kalooban. At yan ang katotohanan na kahit ilang ulit kang mag-wish, di mo yun magagawang taguan. Accomplish, mayaman, inspirasyon sa kabataan. Ang tanong, alin ka dyan? Hater ni Joshua Mojica, tanga, kangkong ka rin naman. Na! Mapadiploma o diskarte, ang pinaka-importante ay ang kumpiyansa sa sarili, bro. Kaya ito ang panampal sa'yo na liriko. Talagang mananatili ka sa rat race hanggat dinadaga ka sa karera mo. Narcissist, self-centered, ano bang napatunayan? Self-proclaim na galing future pero yung kasalukuyang katauhan mukhang walang kinabukasan. Nanatiling talunan, mayabang astang walang pinag-aralan. Yung topic ang saklap dahil yung concept niya palpak. Yung time travel mission failed na parang Project Almanac. Wasak! Sa Motos Institute, ako ang newest prop. Batanes on the top of the Philippines. Tanga, ikaw ang lowest, bro. Dahil pag ang usapan ay lawak, sa ranking, Batanes, the smallest, bro! Di kita nakitaan ng improvement, kaya medyo harsh to. At pasensya na, pero wala sanang natiterrorize na student kung pumalag yung class nyo! Out of place, na overpowered OP sa aking grand line. 7 heads ang gang sign, nagbabalik sa prime time. Isinilid siya sa kahon at ang panapos na punchline. He's already in the box, he's already in the box. Now it's fucking game time! Time, magingay para sa lahat! Motos Battle League, Ultimo 2. Ang na magingay kayo para sa solid na lang. Siyempre maraming salamat palagi sa North Walk dito sa Barangay Tibig Silang Cavite. Silip lang kayo dito. Shoutouts kay Patricio at kay Madam Bel. Maraming salamat. Solid na performance nilang dalawa. Pero ang boto ng hurado, 4-1. Mag-ingay para kay K-Trio. Maraming salamat kami si Tom. Maraming salamat kay Antonym. Napakahusay. Abangan nyo sa flip top. Abangan nyo sa flip top. Future to. Idol. Malupit, malupit. Salamat. So yun, thank you. Thank you kay Boss K-Trio, solid. Shoutout ko lang Jason and tsaka si Miel, Hipa kay Vape Shop, mga kasukat, mga taga-mataas na kahoy, di ko na kayo maisa-isa. Inuman Rights, Kalimbahin Art Community, Drip Art Movement, Tanghalan 2-5. Yom, bawi tayo guys. Peace! Yo, K-Trio, maraming salamat sa lahat ng pumunta. Sa mga taga-Manudos, maraming salamat sa Heads, Kira, Karel, Atoms, maraming salamat sa lahat. Mavs, Don Mac, sa lahat. Maraming salamat. 7K Tacoma, binotos K-Trio. Round 1, kay K-Trio yun kasi parang mas
mas nakakuha siya ng moment doon, pero hindi naman malayo eh. Parang ang hirap lang parang hirap lang si Anthony kumuha ng moment dahil sa mahaba niya. Parang nahabaan ako sa setup niya. Round 2 kay Anthony, pero hindi rin naman malayo. Dahil yung mga reference ni K3 doon, parang ilan lang yung kaya kong intindihin doon eh. Tapos yung kay Anthony naman ng round 2, maganda, pero may mga moment siya na humihinto eh. Sayang, kukuha na siya ng moment, hihinto bigla. Pero nakuha pa rin ni Anthony yung para sa akin. Round 3, nakita natin yung round 3. Hindi na kailangan ipaliwanag. K3. Shoutout kay Darin. Yo, binoto ko si K-Trio. Round 1 malinaw K-Trio, round 2 tabla. Siguro malakas yung maganda yung rebat ni Antonym doon. Para nakakuha siya doon ng momentum, pero parang meron siyang mga dead air eh. Napuputol yung mga sinasabi niya eh. At the same time, consistent si A-Trio doon. And round 3, malakas yung round 3 ni Antonym. Kala ko kanya na yun eh. Tapos biglang natabunan kasi saktong-sakto din yung angulo ni K-Trio kay Antonym. And parang nagbuka siyang rebat. Pero di naman siguro, pero sobrang solid. K-Trio yun. Binoto ko si K-Trio, all 3. First 2 rounds pa lang binoto ko na si K-Trio, boto ko na siya talaga. Tapos yung third round ni Anthony, lakas. Kala ko nga sa kanya na, pero putang ina. Nung patapos na yung rounds ni K-Trio, finishing man. K-Trio. Yo, MJC nga pala. Binoto ko si K3U. Round 1 para kay Antonym para kay K3U talaga 'yon. Tapos yung round 2 binigay ko siya kay Antonym kasi maganda yung pasok nung rebuttal ni Antonym doon. Tapos yung minak niya kung paano gumalaw si K3U. Although nakakatawa naman talaga yung galaw ni K3U, pero parang doon siya masumugot ng lakas eh. So yon, round 2 kay Antonym, round 1 kay K3U. Round 3 malinaw na malinaw kay K3U. Hindi ko naman siya binase talaga sa crowd reaction, pero pinakinggan ko rin yung content niya, content-wise, overall. Sobrang lakas ng pagkakasulat niya doon. And props pa rin kay Antonym kasi yung round 3 ni Antonym, pang rap battle talaga, as in tuloy-tuloy na multis, marami siyang napasok na elements. Kaya para sa akin, okay din yung ginawa ni Antonym, pero kailangan merong madapa. Sorry, pero K-Trio tayo sa laban na to. Check natin sa live. Yo, what's up, Joss? Ako nga pala nag-isang bumoto kay Antonym. Bilisan ko na lang. Round 1 ko, Antonym 10-9. Round 2 ko, Antonym din 10-9. Then round 3 ko, K-Trio 10-8. So parang tabla lang, di ba? So ang ginawa ko, bumase ako sa performance. Although parehas sila maganda sulat, walang tulak kabigin, pero mas sa tingin ko, mas prepared si Antonym in terms of sulat, performance. Inalagaan niya yung boses niya. Hindi siya siguro nag-prepare siguro siya, bumawas siya sa malamig or what. Basta kasi parang meron akong comment kay K3 na parang nawawalan siya ng boses. So syempre yung pag-perform mo kasama sa performance overall. So nag-minus na ako dun sa performance niya. So all dapat tabla, pero nanalo sa akin si Antonym dahil sa mas malinis na performance, okay yung boses, yung delivery sobrang ayos. So yun, dikit lang. Pero Joss, binoto ko si Antonym. Props kay K3. Ay, congrats kay K3, props kay Antonym.